Isinulat ko na ito sa Dear OLR. Ha ha ha. Pero ang kwento ko na ibabahagi ko is kung paano ako naging isang single na masarap, single mom. Again, I'm Cherry Rose Diamante Abangan at kilalang bilang isang masarap, bilang isang DJ maha. Ang pokpokin sa unang tingin, pero chicks din ang gustong juwain. Una akong nagka-jowa noong second year high school ako. Pero di ko siya gusto. Nang dahil sa tukso ng barkada, ayun, naging kami. At Diyos ko, umabot kami ng 5 taon na. Ni hawak ng kamay, hindi niya nagawa. Yes, kasi dati, hindi pa mapupusok ang mga kabataan, hindi katulad ngayon. Lumaki ako sa lolo't lola ko, and I thought sila ang parents ko. Grade 3 ako noon nang malaman ko na yung mag-asawa na laging napunta sa amin every Wednesday ay mga magulang ko pala. Kaya pala every Saturday, hinahatid ako sa city at ibabalik ako ng Sunday. Ganyan ang cycle ng life ko. Hanggang makapagtapos ako ng high school. After ng high school graduation, kinuha agad ako ni Mama at dinala sa city. Kasi baka kapag doon daw ako, makapag-asawa ng maaga. Taong 2006, in-enroll ako ni Mama ng college, midwifery. Pero lumipat ako ng healthcare services. Malayo sa city kaya kinuhanan ako ng boarding house. Kaso, noong mga panahon na iyon, hindi ko pa nakikita ang kahalagahan ng buhay. Kasi nasanay ako na nakukuha ang mga gusto ko. Well, hanggang first sem lang din ako doon. At bumalik na ako ng city at sinabi ko na ayaw ko nang mag-aral. Ayun, sa bahay ako nakatambay at nauusok pa dati sa radyo yung Ponpal. Dahil sa mga tiyahin ko, tumawag sila sa radyo at ako ang ginawang call. Meron akong naka-Ponpal na sabi ng mga tiyahin ko, kapag pupunta siya sa bahay, magdala siya ng 1 kilong mani. Napangiti ako. At nung pumunta nga siya sa bahay, ay may dalang nga.
Habang nagkukwentuhan kami sa sala, yung lolo ko naglatag ng banig at tutulog na daw siya. Ayun, na lang ang manligaw ko. "19 years old ako. Nagka-jowa ako ng isang estudyante. Motocross racer. Every time na pumupunta siya ng bahay, may dala lagi siyang prutas at gulay. Three months lang din ang tinagal namin at masyado siyang seryoso sa buhay. Ha, ha, ha. Andun na, madami na siyang pinagbawal. Ako naman, kasagsagan ng kalandian ko. Araw-araw may nangliligaw sa bahay. Sana all. Yes. Kahit kasi malindi ako, hindi ako nagpapaligaw kung saan-saan. Kailangan nasa bahay. May 19, 2008, naging jowa ko ang nanliligaw sa akin dati noong high school. Dahil sa curiosity at nung time na yon, graduating na rin siya ng college. Kaya ang naisip ko after niyang makagraduate is stable na kami. August 13, 2008, may nangyari na sa amin. Napagplanuhan na kapag makapagtapos na siya, maghahanap siya ng trabaho para makaipon pangkasal. Pero inilihim ko yon sa mga magulang ko. Kasi alam ko, madidisappoint sila sa akin. Nakapagtapos siya at nag-decide na maghanap ng trabaho sa Manila. Nung una, okay naman. Araw-araw tumatawag siya at nagte-text. Hanggang sa 2 months na siyang nandoon. At unti-unting nag-iba. Madalang na lang siyang mag-text. At ako na minsan ang tumatawag sa kanya. Mga time na yan, uso din ang mga clan. Meron akong kagrupo that time. At yung president namin is pinapasa sa iba't ibang radio station yung number niya at pangalan ng clan namin para mag-invite ng mga gustong sumali. Everyday, ang daming nagte-text kasi nakikipagkilala kapag may bagong pasok. Kasi lahat ng member ng clan, pinapasa pati mga number nila. And one day, may nag-text sa akin. Sabi niya, "Hi, kamusta? Pwedeng makipagkilala?" Yan ang exact chat niya. Sabi ko, ang bobo naman nito. Kaya hindi ko nire-replyan. Pero, masigasig at araw-araw siyang tumatawag at nagte-text.
sa nahuhulog na ang loob ko sa kanya at hindi ko naiisip, jowa ko nung time na yon. Hindi na rin kasi siya nagpaparamdam. At hindi nagtagal, nakipagtanan ako at yun na nga. Siya yung tatay ng mga anak ko. Akala ko dati okay na buhay ko. Masaya naman kami. He's responsible as a father and a partner. Yes, hindi kami kasal. Ilang beses niya na akong inalok magpakasal kahit mama niya na ang nagsasabi. Pero wala sa bokabularyo ko ang kasal. Nung una, isa pa lang anak namin. Nalaman ko na naglolo ko na siya. Ang masaklap, hindi niya inamin na may naanakan siya. Pero ramdam ko na anak niya yun. Hinayaan ko, nagsama pa rin kami. Nabuntis ulit ako at nung mga 5 months na ang tiyan ko, nahuli ko siyang nakikipag-communicate pa rin siya doon sa babae. Malakas kasi kutob ko kaya tinignan ko sa call logs niya. May nakita akong number na parang iba-iba talaga ang dating sa akin. Ayun, tinawagan ko at babae ang sumagot. Sabi pa niya, "Hello mahal, mamaya na ako nasa bus pa ako pauwi." Nagulat ako kaya pinatay ko. Tinanong ko siya kung kaninong number yon. Sabi niya, di niya alam. Sabi ko, tawagan mo nga. Bakit na naman daw at ano na naman nangyayari sa akin? Ini-insist ko na tawagan niya pero ayaw niya talaga. Kaya ang ginawa ko, ako ang tumawag. Ni-loudspeaker ko, sabi ng babae. "Mahal, mamaya na. Di pa ako nakarating ng bahay. Maingay sa bus." Pinatay ko ulit at ayaw niya pa rin aminin. Tinawagan ko ulit ang babae at kinausap ko. Sabi ko, "Kung sino ka man, alam mo ba na may pamilya ang mahal na tinatawagan mo?" At doon ko nalaman na siya pala ang naanakan niya dati. At sabi ko, walang problema kung sustento lang
ng bata ang nais mo, ako pa ang kakausap para magbigay siya ng sustento sa anak niya sa'yo. Ayaw na ayaw ko lang nag-uusap kayo behind my back. Kung para lang sa bata, wala akong problema. Pag-usapan namin at sabihin niya kung saan siya ngayon at kami na pupunta para mapag-usapan ang tungkol sa sustento. At sinagot ba naman ako ng babae na, mayaman ka, diba? E di ipahanap mo. Alam mo, yung nagtitimpi pero tarantada yung kausap mo. Pinatayan ko nga siya ng tawag at yung partner ko, pinapaamin ko at ayaw niya talagang umamin. At hayaan ko na lang daw. Kaya wala na akong magawa. Hinayaan ko kaysa ma-stress ako. Lagi kang naghihinala, sabi ko hindi na tama. Yun pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na. Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo lahat isinisisi? Madami kang kakulangan, alam mo sa iyong sarili. Di ko kasalanan kung hindi ka nanatili. Kaya wag mo akong sisihin, di ako ikaw ang siyang nagkulang. Wag mo kong paratangan, hindi ko kasalanan. Kasi ikaw ang siyang nagkulang. Wala akong kasalanan, wag mo kong paratangan. Dami mong iniimbento, puro lang mali ko yung ikinukwento. Para lang magmukhang mabait sa tao, sarili mo na pauwi yung tinatago. Hoy, teka lang, wag ka nang magmalinis. Alam mo din kung ano ay tiniis. Hinihintay mo lang akong magkamali at yun ang gagawin mong dahilan para makalis. Kasi kinakalat mo na ako yung nagloko. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo lahat isinisisi? Madami kang kakulangan, alam mo sa iyong sarili. Di ko kasalanan kung hindi ka nanatili. Kaya wag mo akong sisihin, di ako ikaw ang siyang nagkulang. Wag mo kong paratangan, hindi ko kasalanan. Kasi ikaw ang siyang nagkulang. Wala akong kasalanan, wag mo kong paratangan. Akala ko okay na. Hay, nako. 7 months na tiyan ko. Kinukutuban na naman ako. Although,
hindi naman siya nagkukulang sa amin ng anak ko, pero iba pa rin talaga ang nararamdaman ko. Fast forward. Hanggang sa 7 days pa lang akong nanganak sa bunso namin, nahuli ko siya at ang babae niya nagpaalam kasi siya na maglilinis ng shop nila. At ako naman, itong si hindi mapakali, tinawagan ko pinsan niya na nandoon malapit sa shop nila. Pinatingnan ko kung andun nga ba siya. Sabi naman ng pinsan niya, wait lang, at isasama na nga lang niya asawa niya at lilibot sila doon. Lumakas talaga kaba ko. Maya-maya, tumawag pinsan niya at ang sabi wala naman daw ang motor ng partner ko at sarado naman ang shop. At sabi pa niya sa akin at titingnan daw niya doon sa Santa Lucia Mall. Kako, sige, tawagan mo na lang ako ulit. At dali-dali ko agad, tinawagan ang partner ko at tinanong ko agad kung nasaan siya. At sabi niya, nasa shop nga naglilinis. Kaya sabi ko, huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong wala ka sa shop at pinatingnan kita dyan. Isang tanong pa, saan ka at sino ang kasama mo? Nasa mall nga daw at namimili ng mga gatas at diaper ng mga anak namin. Ano na naman daw ba ang nangyari sa akin kasi? Umiiyak na ako nung time na yun. Umuwi ka na at mag-uusap tayo, sabi ko na lang sa kanya. Magbabayad na lang daw siya at uuwi na rin at pinatay ko na ang call. Tumawag ang pinsan niya at sinabi sa akin, Che, nandito siya sa mall kasama ni April. Nagpantig talaga ang tenga ko, dear OLR. Kaya pinatay ko ang call sa pinsan at tinawagan ko si April. Sumagot naman siya at di ko pina-intro at tinanong ko agad-agad kung nasaan siya. Nasa salon daw at nagpapakulay ng buhok niya. Sabi ko, kasama mo ba si Sherwin? Sabi niya, hindi. At kapatid daw kasama niya. Pinatay ko ang call at tinawagan uli si Sherwin.
kong huwag na ngang ipaalam. At kahit hindi to tama, ako ay sumugal. Kahit na nga alam kong mayroon kang ibang mahal, binigay ko ang lahat kahit ganito ang natamo. Sa pag-ibig ng iba, ngayon ako'y nakikisalo. Kahit merong iba, kahit hindi tama ang ginagawa sinta, gusto ba'y magkasama lang kita kahit kapiling mo pa siya? At wag nang mangamba, kahit sabihin na kalimutan ka, di ko to makakaya. Gusto ba'y magkasama lang kita kahit kapiling mo pa siya? Sa sitwasyon ng ina to, di ko alam kung saan totoo. Alam ko mahirap at mali, pero mahirap din isuko. Paano ko masusuot, singsing sa'yo na dala? Kung sa paglalagyan nito, meron na palang nauna. Nung nakilala mo ako, di ko binalak manggulo. Gusto ko lang mapatunayan na ikay mahal ko. Yung binuo ang buhay ko sa mga nauna. Saglit kahit ang takot lang sa akin ay di hamak na kabit. Oo nga, ikay sa akin at ako'y sa iyo. At ikaw din sa kanya at siya din ay sa iyo. Yan ay aking tinanggap para makasama ka lang. Pero sana wag sabihin na Nakasama ka lang. pero sana rin wag tayong dumating pa dyan. Tiisin ko ang lahat, basta wag lang yan. Kahit na alam ko mahirap tong tanggapin na mas nauna siya sa'yo kesa sa akin. Kahit merong iba, kahit hindi tama ang ginagawa sinta, gusto ba'y magkasama lang kita kahit kapiling mo pa siya? At wag nang mangamba, Iyak na talaga ako nung time na yon, dear OLR. Sabi ko, huling tanong, magkasama ba kayo ngayon ni April? Sagot niya, hindi daw. At nakapila daw siya sa counter at magbabayad na pinamili niya. Sabi ko, wag mo nang bayaran at umuwi ka na. Iwan mo na yung mga pinamili mo. Ano na naman daw ba ang nangyari sa akin? Sabi ko, basta umuwi ka na. Okay daw, uuwi na daw siya. Tinawagan ko ulit ang babae. Sabi ko, April, umuwi na ba si Sherwin? Oo daw, sagot ni April. Kaya sabi ko, gaga ka ba? Sabi mo kanina hindi kayo magkasama. Tapos ngayon, umuwi na. Alam mo, April, kilala mo ako. Alam mo na may anak kami. Oo, hindi kami kasal at wala akong karapatan sa kanya, sagot niya. Sabi kasi ni Sherwin, umuwi ka daw ng probinsya. Tanga ka ba? Or sadyang bobo ka lang sa tingin mo?
Kapag tumatawag ka sa gabi at hindi niya sinasagot, anong sabi niya sa'yo? Sabi niya, sira daw headset niya? O diba, dyan pa lang, hindi ka ba nagtataka gabi-gabi ba sira headset niya at magkano ba ang headset na yan para hindi niya mabili-bili kung talagang sira? Napakatanga mo at hinayaan mong maging mababa ang tingin mo sa sarili mo para lang sa ganyang maganda ka at mas bata ka kaysa sa amin. May anak ka, April, babae pa naman din. Hindi mo ba naisip na baka balang araw mangyari din yan sa anak mo? Ikaw na nanay, ano ang mararamdaman mo? At parehas tayong babae. Dear OLR, naging tanga ako. Pero, mas tanga ka kasi alam mong may kinakasama na yang at anak, pinatulan mo pa rin? Alam mo ba ay malamang hindi ko ginustong ipapaalam sa'yo. 7 days pa lang simula nung nanganak ako sa pangalawa namin. Salamat ha sa binigay mo na stress, pero hindi ko hahayaan na mabinat ako sa ginawa nyo. End quote. At nakauwi na rin ang partner ko sa bahay. Iyak ako ng iyak. Kinompronta ko, partner ko, kung talaga bang may namamagitan sa kanila ni April. Umiiyak siya sabay. Sorry, isang beses lang naman daw yon at hindi na daw mauulit ang mga nangyari. Hindi na ako umimik. Kinabukasan, bago siya pumasok sa trabaho niya, nakiusap siya sa labandera namin na kung pwede tingnan ako at ang mga bata. Ilang araw din akong tulala habang hindi din mapigil-pigil ang pagtulo ng luha ko. Tuwing darating ang partner ko sa bahay, lagi niya akong niyayakap. At sabi niya, sorry. Bumalik na daw kami sa dati. Aayusin daw namin ulit, pero iyak lang ang naisasagot ko sa kanya. Isang araw, tumabi sa akin ang anak kong panganay. Pinunasan niya luha ko at sinabi na, Mama, tama na. Huwag ka nang umiyak. Mahal na mahal kita. Habang umiiyak siya.
Doon parang akong nagiising at niyakap ko biglang ang aking anak. At pagka-uwi ng partner ko, kinausap ko siya. Sinabi ko na kung pwede, umuwi muna kami ng mga bata sa Iloilo. Ayaw niya na pumayag kasi baka hindi ko na daw siya balikan. Sabi ko, masyadong masakit ang ginawa mo sa akin. Hayaan mo muna na ayusin ko ang sarili ko at makapag-isip-isip. Nag-absent siya sa trabaho niya at hinatid kami sa Iloilo. Bago siya bumalik ng Manila, sinabihan niya ako na Hinding-hindi siya mapapagod at magsasawang hihingi ng sorry sa ginawa niya. Tatawag daw siya araw-araw at hihintayin niya na bumalik ako. Pagkabalik niya ng Manila, tinawagan ako ng landlady namin. Sabi kung may problema daw ba kami ng partner ko, at bakit bigla akong umuwi sa probinsya. Sabi ko naman, wala ate, magbabakasyon lang kami ng mga bata. Sabi niya, ano ba ang nangyayari sa inyo at bakit inuwi dito ni Sherwin ang babae niya? Lahat ng sakit bumalik na naman sa akin, dear OLR. Tinawagan ko si Sherwin at tinanong kung totoo ang sinabi ng landlady namin. Sabi niya, wala daw siyang alam na mapagdalhan sa babae kasi umiiyak at tumakas daw sa kanila. Kaya sabi ko, diyan mo dinala. Hindi ka ba, kako, nahihiya sa mga kapitbahay na makakita sa inyo? Kinausap din pala siya ng landlady namin at sinabihan na ihatid ang babae at respeto na lang kasi bahay namin iyon. Kaso ang babae ayaw nang umalis at ayaw umuwi at ikukulong na naman daw siya sa bahay nila. Ginawa ko, tinawagan ko ang kapatid niya at sinabi na nasa bahay si April. Kanina pa nga daw nila natawagan at hinahanap kasi nagpaalam na maghahanap daw ng trabaho. At hindi nila alam na pinuntahan pala si Sherwin. Binigay ng kapatid niya ang cellphone sa tatay niya. Nangihingi ng pasensya sa ginawa ni April. Sabi ko na lang, Tay, pakisundo na lang sa bahay yung malandi mong anak. Binigay ko ang address at sinundo nga nila at ayaw sumama umuwi ni April. Kaya tumawag ng barangay ang tatay ni April. Tinawagan ako ni Sherwin at sinabi nga na ipapabarangay daw siya ng pamilya ni April. Sa isip-isip ko, takot ka rin pala sa kalokohang ginawa mo. Pero,
tinulungan ko pa rin siya. Tumawag ako sa tatay ni April at sabi ko, "Tay, mawalang galang na po. Masyado naman yata kayong walang hiya na kayo pa may lakas ng loob na magpabarangay samantalang yung anak nyo na malandi ang pumunta dyan sa bahay. Kung ayaw niyang umuwi, hilaihin nyo palabas at puwersahin nyo. Sa huli, sumama din siya at umuwi sa kanila." At nung gabi na yon, tumawag sa akin si Sherwin. Natatakot daw siya at pinagbantaan siya ng pamilya ni April. Sabi ko, "Umuwi ka na lang ng Laguna kung natatakot ka dyan." Ayaw niyang umuwi kasi papagalitan daw siya ng mama niya. Sabi ko, "Umuwi ka at kakausapin ko si mama." Tawagan ko si mama niya. Tinawagan ko si mama niya at sinabihan ko na uuwi dyan si Sherwin. Wag niya na munang pagalitan at magsalita ng kung ano-ano. Sabi naman ng mama niya, okay. Wala pa kami 1 buwan sa Iloilo, tinawagan ako ng mga tita at tito ni Sherwin. Bumalik daw ako ng Laguna para pag-uusapan at magbalikan para sa mga anak namin. Dahil nirerespeto ko sila at mga pastor din, kaya lumuwas ulit kami ng mga bata. Pinagsabihan pa ako ni mama na iwanan ko muna ang bunso kasi mahihirapan ako sa biyahe at bagong panganak nga ako. Pero hindi ako pumayag, dear OLR. Sabi ko, dadalhin ko ang mga anak ko. Kinaya ko ng magbiyahe or bumiyahe kasama ang mga anak ko. Pagdating namin ng Laguna, kinausap kami ng mga tita at tito niya alang-alang sa mga bata. Magsimula ulit kami. Pumayag ako at sabi ko, susubukan namin. Pero wala talaga, dear OLR. Hindi na kami nagsasama sa iisang kwarto at hindi na kami nagtatabi. Mga 2 buwan din mahigit na ganon ang setup namin. Hindi ako lumalabas ng kwarto. Siya nag-aasikaso ng mga anak namin. Binibigyan niya lang ako ng pagkain sa kwarto. Tapos may time na nagpapaalam siya pupunta ng bayan. Ako naman, wala naman na pakialam. Kaya sabi ko, okay. Mga ilang araw siyang nagpupunta daw ng bayan, pero bago yan, ilang araw ko rin siyang nakikita na may tumatawag sa cellphone niya. Tapos, pumupunta siya ng likod bahay at doon siya
doon niya sinasagot. So, kinukutuban na naman ako, dear OLR. Ilang araw nga siyang pabalik-balik ng bayan. Then, Saturday that time, gabi na siya umuwi at mukhang problemado. Pinapakiramdam ko lang siya. Malakas talaga kutob ko na may nangyayari at parang iba. Nung nakatulog na siya, kinuha ko cellphone niya at hinalungkat ko at wala akong nakita, dear OLR. Tapos, kinuha ko wallet niya sa may pantalon niya na nakasabit. Hinalungkat ko, pera lang andoon at mga ID niya. Hindi ako mapakali at may nakapanga ako sa wallet niya. At may nakasiksik na pitaka sa loob at parang secret pocket. SIM card, dear OLR. Kinakabahan man, pero kinuha ko yon at nilagay sa tablet ng anak ko. Tinignan ko, wala kahit na anong number. Then, biglang may nag-pop up sa message number. Ang nakasulat, nakauwi na ako. Sana pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo. Okay na sa akin na makihati sa pamilya mo, pero sana wag mong pabayaan responsibilidad mo sa akin. Pag nalaman ng mga magulang ko na buntis ako, ilalayo nila ako sa iyo. At ayaw ko nang mangyari yon. My God, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ginising ko siya. Sabi ko, ano na naman ito, Sherwin? Hindi ba talaga kayo titigil sa kawalang hiyaan nyo? Sorry na naman siya. Maibabalik pa ba ng sorry ang lahat? Wala na, Sherwin. Sirang-sira na ang pamilya na pilit mong inaayos. Paulit-ulit mo akong sinaktan. Magsosorry ka, pero doble din ang binabalik mo sa akin na panggagago. Ako pa ang sinisi niya kasi sinasabi ko naman daw na mambabae siya basta sa akin siya uuwi. Oo, sinabi ko na mambabae ka kasi alam kong may pangangailangan ka na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Pero hindi ko sinabi na buntisin mo. Pinayagan ka na nga, sinagad mo pa.
Pinapili ko siya, dear OLR, kung kami o yung babae niya. Sabi niya, hindi niya kami kayang iwan pero ano daw gagawin niya at nabuntis ang babae. Tumawag ako, sabi ko, sige, ako na magdidesisyon para hindi ka na mahirapan. Uuwi na kami ng Iloilo. Huwag kang mag-alala at hindi ko ilalayo sa iyo ang mga anak mo. Alam mo buhay namin. Kung gusto mong puntahan, alam mo ang bahay namin. Kung gusto mong puntahan ang mga anak mo, at sana huling babae mo na yan. Magpapaubaya ako kasi siguro hindi na natin ito maayos. Bumuo ka man ng bagong pamilya. Sana wag mong kalimutan ang mga anak mo. Ayaw pa niyang pumayag pero buo na din ang desisyon ko, dear OLR. Tinawagan ko muna kapatid ko at that time, nasa Kuwait pa siya. Sabi ko, Manang, pwede bang ikaw muna bahala sa amin ng mga anak ko? Sabi ng kapatid ko, matagal na kitang sinabihan na umuwi ka na. Pero nagpapakatanga ka pa rin. Sunod kong tinawagan si Mama. Sabi ko, Ma, sorry sa lahat. Wala akong ibang narinig kay Mama, kundi umuwi ka na dito, ne. May 6, 2015. Umuwi ako ng Iloilo at tuluyan nga akong nakipaghiwalay kay Sherwin. Umuwi ako na ni isang panunumbat ay wala akong narinig sa amin. Ni hindi nagtanong si Mama or mga kapatid ko kung anong nangyari. Siguro hinayaan nila na ako mismo ang magkwento. Pero hanggang ngayon, dear OLR, hindi pa rin nila alam kung ano ba talaga ang nangyari. September 15, 2015. Nakarating ako ng Kuwait. Mahirap, kabado. Kasi first time kong magtrabaho abroad pa. Pero blessed ako kasi nakatagpo ako ng maayos na employer. Sobrang laki din ng pinagpasalamatan ko sa lahat ng napagdaanan ko. Kasi yun ang dahilan kung bakit ako matatag ngayon. Kaya sa lahat ng mga single parent na katulad ko, pahalagahan ang sarili at tandaan na sa tamang panahon at pagkakataon, makakatagpo din tayo ng taong para sa atin. Kasi naniniwala ko na ang bawat isa ay may kapareha. Hindi man sa ngayon, pero alam kong itinakda yan ng Panginoon.